Sa barko, hindi lang alon ang kalaban mo. Minsan, pati kapwa mo seaman. May mga pangarap na hindi agad tinatanggap ng mundo. May mga taong hahamakin ka muna bago ka respetuhin. At minsan, ang pinakamahirap na laban ay hindi sa dagat, kundi sa sarili mong kumpiyansa. Ito ang kwento ni Michael. Si Michael ay bagong deck cadet. Bit-bit niya ang pangarap ng kanyang pamilya. Ang maging isang ganap na opisyal sa barko balang araw. Hindi siya galing sa sikat na maritime school. Hindi rin siya mayaman. Ang diploma niya ay galing sa isang maliit at hindi kilalang maritime school sa probinsya. Pero para kay Michael, hindi iyon hadlang sa pangarap hanggang sa unang araw niya sa barko. Sa mess hall, habang kumakain ang mga kadete, narinig niya ang usapan ni na Mark at Carlo. Pareho silang kadete, pareho ring mayabang, pareho ring galing sa kilalang Maritime Academy. "Anong school mo?" tanong ni Mark. Sinabi ni Michael ang pangalan ng school niya. Napangisi si Carlo. Parang di ko narinig yan Tumawa si Mark. "Baka diploma mill yan." Natahimik si Michael. Hindi na siya sumagot, pero doon nagsimula ang lahat. Sa deck work, madalas nilang ipahiya si Michael. "Hoy kadet, hindi ganyan maglinis ang deck. Yan ba tinuro sa school mo?" Minsan, pinapagawa nila sa kanya ang mga trabaho na hindi naman talaga para sa kadet. Mag-isa siyang naglilinis ng paint locker, mag-isa siyang nagbubukat ng mabibigat na kagamitan. At ang mas masakit, hindi siya pinagtatanggol ng chipmate na si Jeffrey. Si Chiefmate Jeffrey ay istrikto at halata na mas pabor siya kina Mark at Carlo. Isang araw, sinabi pa niya kay Michael, "Hindi porket nakasakay ka sa barko ibig sabihin magiging opisyal ka na. Hindi lahat ng kadet nagiging officer. Lalo na kung galing sa kung saan mang yang school na yan." Naramdaman ni Michael ang hiya pero hindi siya sumagot. May isang taong nakapansin sa lahat. Ang bosun. Matagal ni siyang seaman. Marami na siyang barkong napuntahan. Isang araw, habang naglilinis si Michael ng deck, lumapit ang bosun. "Pagod ka na?" Umiti si Michael. "Opo, pero kaya pa." Umupo ang bosun sa gilid ng deck at sinabi, "Alam mo kadet, hindi school ang dahilan kung bakit nagiging mahusay ang seaman. Tiyaga ang dahilan. Disiplina ang dahilan. Hindi diploma ang nagpapatunay kung sino ka." Hindi alam ni Michael, pati ang bosun ay minsan pinapahiya ng chiefmate. Pero hindi siya sumasagot. Isang beses, narinig ni Michael ang sinabi ng bosun. Ang respeto sa barko, hindi hinihingi, pinaghihirapan yan. May mga gabi na gustong sumuko ni Michael. Pagkatapos ng duty, tumatawag siya sa kasintahan niyang si Grace. "Baka hindi para sa akin ng barko." Tahimik si Grace sa kabilang linya. Pagkatapos ay sinabi niya, kung ang pangarap ay madali, hindi na siya pangarap.
Hindi mo kailangan patunayan sa kanila. Patunayan mo sa sarili mo. Natapos ang kontrata, nagpatuloy si Michael. Sumakay ulit sa barko. Nag-aral, nag-training, nag-exam. Unti-unti, naging third mate siya. Pagkatapos second mate, pagkatapos chief mate. Maraming taon nang lumipas. Isang bagong barko, isang bagong crew list. Ang pangalan ng kapitan ng barko, Captain Michael Reyes. Isang araw sa bridge, may pumasok na dalawang officer. Ang bagong second mate at third mate. Pagbasa niya ng pangalan sa listahan, napangiti si Michael. Mark Carlo. Tahimik ang bridge ng barko. Naririnig lang ang tunog ng radar. Beep, beep, beep. Pumasok ang bagong second mate at third mate. Pagtingin nila sa kapitan, bigla silang napatigil. Si Michael, ang dating kadet na pinagtatawanan nila, ngayon, kapitan na. Tahimik si Mark, halatang hindi makatingin. Si Carlo naman ay napayuko. Lumapit si Captain Michael, tumingin sa kanila. Binasag ni Mark ang katahimikan. Captain, dati kasama ka naming kadet. Tahimik si Michael. Pagkatapos ay nagsalita siya. Oo, kadet ninyo ako. Yung kadet na tinatawag ninyong walang kwenta. Napatigil si Carlo. Captain, biro lang naman yun noon. Biglang sumagot si Michael. Hindi malakas, pero mabigat. Para sa inyo, biro. Para sa akin, araw-araw na laban. Tahimik ang bridge. Naririnig lang ang hangin sa labas. Lumapit pa si Michael. Diretso sa mata ni Mark. Naaalala mo ba nung sinabi mo sa akin, hindi ka magiging officer dahil sa school mo? Hindi makasagot si Mark. Ngumiti si Captain Michael, hindi galit, kundi may kumpiyansa. Tama ka, hindi school ang dahilan kung bakit nagiging officer. Huminto siya sandali. Pagkatapos, ay sinabi ang linyang parang pang teleserye. Sipag, tiyaga, at determinasyon. Tumalikod si Michael. Pagkatapos ay sinabi ang huling linya. Sa barkong ito, hindi mahalaga kung saan ka nagtapos. Ang mahalaga kung anong klaseng seaman ka. Walang galit sa boses niya. Walang paghihiganti, kundi respeto. Natahimik muli ang bridge at sa unang pagkakataon, napayuko sina Mark at Carlo. Sa dagat, hindi mo kontrolado ang alon, pero ang kontrolado mo kung paano ka lalaban. At minsan, ang taong minamaliit ng lahat, siya rin ang magiging kapitan balang araw. Kung ikaw si Michael, susuko ka ba o lalaban? May naka-experience na ba dito ng bullying sa barko o sa trabaho? I-share ang kwento ninyo sa comment section. At kung gusto niyo ng mas marami pang totoong kwento ng buhay seaman, subscribe na sa The Wanderer TV.